Uy na, boss. Ito, yung kanto, saan ulit yung gitna natin? Siguro, ano, pwede hanggang dito yung barricade. Hindi siya kakasya dito, no? Eh kung ito, ilubog na natin. Okay, check-in tayo. Boss, ba't yung mabad dun sa akin? Ginampi mo ako dun. Bakit namin ako dun eh? Taba mo na kasi. Bugbugin mo yun. Ano ka lang nakilala, kahit ka pa eh. Magpapahabol ko lang kami isang Tumus family room din sa nights. Check. Sound check. Sound check. Yo, sound check. Sound check. Sound motherfucking check. Sound check. Putang ina. Yun, pagdating sa ahon sa venue, sobrang laki eh. Pinakamalaki siyang battle venue. Pero battle venue lang yun kasi yung pinakamalaki yung yung Flip Top Festival pa rin eh. Maraming mga konsiderasyon siguro sa bawat pagpupwesto ng lahat ng stations, lahat pwesto namin, pwesto ng ganito, ganyan. Kahit kailan naman na first time sa venue, maraming mga bagong konsiderasyon laging kailangan intindihin, no? Yung pasukan dito, yung papunta dyan, paano bantayan to, paano bantayan yan. Yung scale niya, dadagdagan din both quality-wise tapos quantity-wise din talaga. Literal na doble rin yung pagod, no? Kung ano yung hirap at bigat nung para sa Buelta Balentong, ganoon din yung dagdag trabaho para dito sa bagong venue natin. Ang dami nating stage monitor. Ano yun nga? Tatanong ko, pwedeng ibaba? Oo, iharap. Pero ilagay na lang box dito, mas gusto mo. Yun nga, kahit anong ganda ng venue mo, kung hindi mo naman matapatan ng ganong kagandang lineup, baliwala rin. Kaya yun, hinabol ko ng hinabol na magawa yung lineup na sobrang mula-simula, parang pang main event na agad. Pag nakatungtong ko sa Flip Top, ang pangarap mo makapag-akon talaga. Kung isa kang MC, yun yung pinapangarap mo bukod sa isa buhay na sana ma-line up ka. Kapag nakapabilang ka doon, parang napakalaking privilege sa'yo yun. Dream come true na makapasok sa Flip Top tapos masali ka pa sa ahon, mas dream come true. Butek na yan talaga, sobrang tindi. Parang pakiramdam ko, kakaiba rin ako. Isa ako sa malupit, ganun, kapag nakasama ako sa ahon. Kaya masaya-masaya at laging nagpapasalamat. Pasasalamat kay Ari kasi syempre 5 taon ako nawala at nagtiwala pa rin siya sa akin. Nanonood lang ako na ito dati, tol. Nangingi ako kay Supreme Peace ng ticket kasi di ko nga afford eh. Tapos ngayon, napakasaya. Masaya? Normal kasi wala na mapipili si boss. Kami malalakas sa liga, buhat na buhat namin, tapos Nakukulitan na rin ako minsan eh. oo. Repin Binondo, Nabota City, Bulacan, Leyte, Legazpi, Albay, Catanduanes, Bicol. Cagayan de Oro City. Grabe yung biyahe ko dito. almost 18 hours yung biyahe namin, pero tsinagaan namin para lang makaabot dito sa day 1 and day 2. Tsinagaan namin 30 hours. Nakarating kami kagabi and yun, nakahabol. Tangina, alas 6 ng umaga pa kami dumating dito ng pinsan ko. Ganun kami kaaga. Paano bumili ng ticket? Napakasimple lang. Kailangan mo lang i-chat si Flip Top Battle League sa FB. Mabilis naman kinonfirm ng Flip Top page kaya very convenient. Pre-selling kasi syempre mas mura. Inisip namin na bago maubusan, kailangan maka-reserve na kami. Bumili kagad ako ng ticket nung pagka-post pa lang mismo. Day 1, day 2, para palag-palag talaga. Pag day 1, bitin yun. Di ba? Pag day 2, bitin din yun. Bakit ako bumili online? It's the easiest way, man. What can I say? Very high ang expectations ko sa Ahon 15. Putang ina, grabe tong lineup na to. Kakaiba. Classic yung finals ng Isa Buhay. Kahit sa baba ng poster, mapataas. Siksik. Lahat matindi. Talagang lahat. Sobra pa sa 100% ang ibibigay ng Flip Top para ma-enjoy lahat ng mga dumayo pa. Sabog to, sabog. Wasak na wasak.
pinaka-inaabang ang MC, syempre yung magpa-finals. Tapos yung three-way battle, gusto kong makita kung anong kalalabasan. Shay versus EJ Power, Sayad at Lipcram. Yung 2x2 nila Casper Rispero at Atom Cygnus. Pero halos lahat naman yabang. Lahat kasi maganda eh. Lahat ng matchup kasi solid eh. Lahat ng battle, from top to bottom, from day 1 to day 2. Kung hardcore battle rap fan ka, pang main event, lahat. Walang kayabang-yabang to mga boss. Boss Arik, alam mo, pagmamahal ko sa'yo. Hanggang bukas na lang. So, ina-expect ko na yung energy ng mga nanonood andun hanggang sa dulo. Expectation ko magiging successful at congrats agad, Flip Top. Ang expectation namin sa event, kapag nag-battle dyan, may manonood eh. Oo. Yun talaga ang ano ko dyan. Kasi may crowd dyan eh. Oo. Totoo. Pagka ano mo ng punchline dyan, ihiyaw yung crowd dyan. Totoo. Tapos pagkahiyaw ng crowd dyan, dapat sundan mo pa yan ng mga katagan talaga namang binibino tatapusin. Kung ano yung nakasanayan nating enjoyment at inspiration sa bawat event ng Flip Top. Yung sinasabi kong scale pagdating sa sa logistics at sa preparations. Ganun lang din yung expectation ko sa enjoyment na mag-scale din. Zaki versus 30, pukpukan talaga to. Parehong may grabing aggression, stage presence, grabing delivery. Sobrang dikit nila, no? Yung isang pinagkaiba lang dito, yung experience eh. Si Zaki, mas experienced na siya. Pero si 30, veterans na rin siya mula sa lahat ng mga laban niya sa underground, no? Sa big stage, yun siguro yung diferensya, no? Pero tingin ko hindi naman masyadong maapektuhan si 30 dito. Preparation-wise, buong-buo yung kumpiyansa ko sa kanilang dalawa na kayang-kaya nila to. Kagad yan? Patayan kagad yan. Unang laban ng Ahon 15. Ruffian versus Saint Ice. Yun, Saint Ice, man. Siyempre, isa sa mga magagandang comeback story sa liga, no? Lamang si Ruffian sa stage presence, sa delivery. Pero mula sa lahat ng buwelo ni Saint Ice ngayong taon, tingnan natin kung matatapatan niya yung ganon at mahihigitan niya sa ibang aspeto naman. Kung sa rapability, sa freestyle, ito, sakto yung gutom nilang pareho, no? Tingin ko, match na match talaga sila. Manda Baliw versus Mirage. Manda, nakita niyo naman, natuwa naman kayo sa performance niya sa Vuelta. Asahan natin lahat na dadaigin niya pa yon. Parang kakaiba yung nabubuo niya, inspired siya magsulat. At si Mirage naman, kaka-champion niya lang sa pedestal tournament sa Motos Battle League. At grabe yung nagawa niya doon. Yun yung Mirage na inaasahan ko nung laban niya sa TIU eh. Kung ano man, tingin ko sobrang bagay ng humor nilang pareho. Babagsak na lang talaga sa piling strategy sa araw na yun at paano yung execution nila. Sobrang solid, sobrang lupit ng crowd. Parang yung mga nagpunta dito, parang nandito talaga sila para sa battle rap. Sobrang saya nila, napapansin ko. Buhay na buhay ang enerhiya ng mga tao ngayong Ahon 15. Panigurado, maganda yung umpisa, maganda yung tapos nitong event na to. Sa lineup pa lang. Lahat ng mga susunod pa na battle, kasi like I said, tangina main event caliber lahat. Cripply Topper versus Slack 1 K-Ram. Pwede bang si si Cripply at si Slack 1 na lang yung i-breakdown ko na lang dito. Yung dalawa, tanga na. Ba't pa kasi bumalik yung si Topper, di ba? Tapos si K-Ram. Ayun, basta sana ma-enjoy nyo na lang. Bahala sila. Ayun, Lipcram versus Sayad, may pagka-underrated matchup of the event. Aling version man ni Lipcram at ni Sayad ang darating. Tingin ko naman yung quality-wise, panalo lahat.
Dedepende na lang siya sa kung ano yung nagja-jive na version nilang dalawa, no? Para makapagbigay ng magandang battle para sa inyong lahat, no? Tingin ko, show stealer potential of the entire event tong lineup na to. Shernan versus Pistolero. Pareho si Shernan at Pistolero, man. Laging handa, no? Kahit yung hindi man nila ibigay yung 300% nila, yung susunod doon parang nasa 250% pa rin yung quality ng nagagawa nila. Kaya tingnan natin. Ito baka surprise result matchup of the event. Actually, so far, solid lahat ng battle so far. Sigurado ako, mas yung mga upper bracket nito, putang na, mas solid pa talaga. Pero hopefully, hanggang day 2, mas-sustain yung ganong enerhiya, walang tapon na battles. Papasok ka sa loob, mag-enjoy, iinom ng flip-top beer. Yun, mag-iinom na. Kasi boss, nakaupo dun, tapos pagod na. Pagod na pagod. Nat nyo dun, pinapakita nyo sa video. Yung naiya. Uling laban mo na talaga to, pre. Tipsy D versus Fruz. Patas namang sabihin, lamang si Fruz sa rhyming ability. Si Tipsy sa strategy siguro, baka lamang siya. Pero minsan, kahit anong strategy mo rin, may kakayahan naman si Fruz na kahit anong gawin mo, kaya niyang burahin din sa kung ano man yung pinili niyang gawin, no? Yun, sana kaya nila at sana may matira pa silang lakas syempre para sa day 2 battles nila. Shay versus EJ Power. Si EJ Power, hindi biro talaga bumiyahe ng pabalik-balik para sa battle rap at sa level ng ginagawa pa ni EJ Power. Si Shay naman, muling pagbabalik sa flip top mula nung huling laban niya, 6 na taon halos. Siyempre, excited tayong lahat para dyan. At sa pag-jive ng skill sets lang pareho, medyo umano rin yung freestyle ability ni EJ Power. Tingnan natin kung isa to sa mga laban ni Shay na may lalabas niya ulit yung alas niyang freestyle ability na kakaiba. Tingin ko sobrang grabeng makakuha natin resulta sa laban na to. Day 1, tangin na matindi. Talagang pag flip top, sobrang sulit ng bayad kahit pakalayo yung biyabayin. Yung mga shirt, yung mga flip top beer, tikman na namin. Sobrang sarap ng flip top beer, guys. Tikman nyo na. First time ko, di ko alam, di ko na-expect yung mangyayari. Pero yun, super nag-enjoy naman. Sulit. Ayos. Sulit na sulit ang ticket. Solid na pumasok to para sa akin yung lineup ng day 1. Buong lineup, pang main event siya ng kahit anong event. Solid na experience. Sobrang excited ko para bukas. Day 2, nandito kami bukas. Manonood pa rin ako kasi Siyempre, yung matagal na rin naabangan yung Tipsy DM side. Glory Morales kaya kay Poison 13. Lalo sa Isa Buhay 2024 Finals, grabe yun. At syempre sa 2x2. Pinakadabis siya, Finals, Day 2. Mas wild palalo. Yes, Day 2, yeah. Bukas, babalik ako dito bukas, syempre, matik yan. Panigurado na, yun nga, panalo tayo lahat sa buong event bukas. Flip top, sobrang solid. Congrats sa buong flip top crew, buong flip top staff. Maraming salamat, flip top. Sobrang salamat sa inyo. Laging-lagi kong tutuntunin tong flip top kung ano yung meron ako ngayon. Tulad na nga sinabi ko, dito ako nakilala, dito ako malalaos. Laging thank you. Flip top, maraming salamat. Witness ka na naman ng sakitan. Pangalawa na to, pre. Kanina may dugo.